Nagihan yakso kok, jikil kuya Philip. Hahanapin ko yung anak. I will bring her home. At pag nakita ko na siya, aalagaan at mamahalin ko siya hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng aking buhay. Najum diwajo li adura. Kausapin mo ang kaluluwa ng ating mga ninuno. Upang patnubayan ako sa aking paghahanap. Gabayan ninyo ako para mahanap ang aking apo. Kamusta ang pagdalaw mo kay Benjo sa ospital? Ano nung lagay niya? Nagising na ho siya. Ligtas na si Benjo. Okay naman na pala siya. Ba't parang Biyernes Santo yung mukha mo? Hindi ka ba masaya na okay na yung Prince Charming mo? Masaya naman. Hindi ko talaga maintindihan kung ba't umalis agad si Ate Jenna mo. Hindi man lang nagpakita sa akin. Siguro nasaktan si Ate Jenna. Saktan? Bakit naman? Nakita ko po si Benjo na may kayakap po siya ng ibang babae. Naku, yan na nga bang sinasabi ko eh. Jenna, ano nangyayari? Ha? Bakit ka pa nagkakaganyan? Yan tuloy, nagselos. Ano? Nagseros ang Ate Jenna mo? Oo naman. Ang malagay sa panganib ang buhay niya, inay. Doon ko na-realize na mahal ko pala siya. Pero hindi na ang lahat. Hindi ko na nasabi sa kanya kasi ay mahal na po siya, diba? Jenna, saan ka pupunta? Hayaan mo na muna siya. Kilala ko yung anak ko. Kailangan lang niya mapag-isa. Naku, wala kaming ginagawa ni Darlene, no? Hindi ko man siya niyakap eh. Minamasahe lang niya ako. Hindi mo siya to si Ate Darlene? Hindi nga. Wala naman akong gusto dun, no? Tsaka isa pa, Ate Jenna mo lang talaga mahal ko, no? Lagot, mali ang akala niya. Selo si Jenna? Ibig sabihin, kailangan ko talaga makausap si Jenna. Kailangan mapaliwanag ko sa kanya na walang kahulugan yung mga nakita niya.